eh dakuin muna natin. Sinopla, no? Sinopla ni Executive Assistant, mga kababayan, Executive Assistant, Bersamin po. Tama ba? Krimen sa... Eto po, mga bossing. Kasi, doon sa hearing, mga bossing, sinasabi ni dating Pangulong Duterte, nagkalat, no? Yung mga krimen pagkatapos niyang manungkulan sa Pilipinas. Aba, saglit lang. Kinontra po ni Bersamin yan, mga kababayan. Hindi naman daw, no? Kasi base po sa datos ng Philippine National Police, mga bossing, mas pumapayapa po ang ating bayan. O pakinggan nyo po ha, sa dito po sa news ng UNTV. Hindi totoo ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling laganap ang mga krimen sa bansa. Isa lang ang totoo na kumbaga lumalaganap pa din sa bansa, mga kababayan. Yung droga. Yung pinangako po nila, mga bossing, na matatapos ng 6 na buwan, hindi naman po nasunod. Hanggang ngayon po, meron pa din po, mga kababayan, hanggang ngayon po, problema pa din po ng Administrasyong Marcos yan. Naalala nyo yung sinabi ng dating Pangulong Duterte, 6 na buwan, pag ako ipinanalo nyo, tapos lahat yan. Dumating yung 6 na buwan, ano nangyari? Humingi ng palugit kasi hindi daw nila kaya. Hindi daw nila expect na ganong kalaki, mga kababayan, yung problema ng ating bayan sa droga. Pinagbigyan natin. Ngunit subalit natapwat, mga boss, natapos na po yung 6 na taon. Hanggang ngayon po, pagkatapos ng kanilang panunungkulan, meron pa din pong droga, mga bossing. No? Meron pa din po. Ang isa sa nakikita ko na hindi katotohanan, yung paulit-ulit nilang sinasabi na, dati, ganun, makakalabas ka ng safe. Ngayon, hindi na. Hindi daw po, mga kababayan. At, alam ko din, kayo po dyan sa comment section, mapapatunayan ninyo na safe pa din ang Pilipinas. Hanggang ngayon ho, mga bossing. Diba? At ang mamamayang Pilipino nga unti-unti pong bumabalik yung tiwala sa Philippine National Police dahil po dito sa mga nanunungkulan, kagaya na lang po ni General Marbil, kagaya na lang po ni General Torre, mga bossing. Akalain ba nila na masasapul ni Torre si Kibuloy na nagtatago sa batas? Pakinggan natin. Sa isang pahayag, mariing pinabulaanan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi ng dating presidente. Executive Secretary, mga kababayan, sabi ko Executive Assistant. Sorry naman, na Executive Assistant natin si Jordan G. Siguro tulog pa yon. At ipiniliwanag na base sa datos ng Philippine National Police, malaki na ang ibinaba ng naitatalang krimen sa Pilipinas. Ipinagmalaki. Alam niyo po kung sino na lang po ang nagsasabi, mga kababayan, na laganap pa din ang krimen sa Pilipinas? Yung mga DDS ho. No? Yung mga DDS na lang po. Bakit, mga bossing? Gusto nila i-discredit no? Ang gobyerno ng Pangulong Marcos. Bakit po? Kasi gusto nga nila ang nakaupo si dating Pangulong Duterte. Mas gusto nila yung kapag sinabing, hindi ka titino, papatayin kita. Mas gusto po nila yun. Mas nilulunok po nila yun, mga kababayan. Di ba? Yun po, kumbaga, kaya sinasabi, naku, daming ang krimen ngayong panahon na yun Nga habang nanunungkula si Marcos Jr. Kahit hindi po totoo, mga kababayan. Rin ng Executive Secretary ang anyay pagiging stable ng peace and order sa buong bansa alinsunod sa batas na hindi isinasantabi ang karapatang pantao ng mga Pilipino. Yun ang kagandahan doon, mga bossing. Ano po? Yung tipo bang na babawasan yung mga krimen sa kalsada pero walang naaapakang karapatang pantao. Hindi kagaya nung dati, bawas nga, bawas din ang buhay. Bawas nga, may mga nalabag naman, no, na karapatang pantao. Sabi ni Mabel Quinjo, Mark, tanong lang,
Kailan ba talaga dadating or kikilos ang ICC? Mamaya natin topic 'yan, no? Pag-uusapan natin yung ICC. Oh, ha? Oh. Sabi ni Rodolfo Ruiz, sa totoo lang, mas safe ngayon kumpara noon kasi noon ang pulis ang kinatatakutan natin. Ngayon, hindi ka matatakot at lumapit sa kanila. Kasi ho dati, no? Baka mamaya mapagkamalang ka ng pulis. Bawal ang payat dati. Bawal yung mga tirik ang mata dati. Kahit na kaya ka payat kasi may sakit ka lang. O kaya tirik yung mata mo, kasi may sakit ka lang. Bawal yun dati. Pag ganun ka dati, naku, mapagkakamalang ka. Pag napagkamalang ka, ay todas. Di ho ba? O, tuloy natin to ha mga boss. O. Nilinaw rin ng opisyal na hindi outdated ang impormasyon hinggil sa drug raid na nangyari sa San Miguel, Manila kung saan naaresto ang isang suspect at partner nito. Gayon din ang pagkakarecover ng ilang drug paraphernalia mula sa mga ito. Sa huli, iginiit ni S. Bersamin na patunay lamang ito na mas ligtas at payapa ngayon ang Pilipinas sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi si Duterte gusto niya siya lang ang magaling no? Sasabihin, oh wala yan, hindi magaling yan, ganito. Tapos sabay banat ng PI yan Oh, sabay palakpakan na. Sabay palakpakan na. Yung mga Duterte supporters po, kagaya ni Asterial, walang nagawa si Risa at De Lima kay Digong. Gusto mong pakita namin yung video? Gusto. Pagtatawa na naman na ba natin si Digong? Ako po, ayokong inuulit yung vlog ko, mga kababayan Pero kung gusto nyo, sige, ipakita natin, ipamukha natin kay Asterial Duhay Lungsod kung ano yung sinasabi niyang walang nagawa si Risa Ontiveros kay Digong. Eto. So about Tingin natin. Prepare these questions with my legislative It's staff. personal. Yes, it's very personal. Ito ha, umpisa pa lang. Asterial. Asterial. Pakinggan mo ha. Tingnan mo kung sino yung gustong parang maihi sa pantalon. Kaya recess daw, recess. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Oh, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So now let me ask Correct daw ha. Game. about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap Ayan ha, may tinatanong kay Digong nyo. Ano tinatanong mo? How about si Anthony Nunez? Ano ang sagot ni Digong? na droga o baril sa katawan niya.